Paghahanda ng Maynila ngayong nalalapit na undas sa ating aalamin kasama si Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Major, magandang tanghali po. Yes, Sir Joel, Mama Sherry, isang kalmado at mapagpalang tanghali po sa inyo. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa. Sir, kamusta naman po ang paghahanda ng MPD sa mga sementeryo sa Maynila para po sa nalalapit po na undas ngayong taon? Yes, Sir Joel, ang ganda yung Manila Police District dyan, kung saan nga nung nakaraang taon, nung undas 2024, naitawid po natin ang maayos ito. Walang anumang kaganapang pumukaw sa ating kamalayan. Ngayon naman po, inaasahan natin na ganoon din po may tatawid natin ng maayos. At meron na po tayo mga security plan na nilalatag dyan, kung saan nga po mahigit 1,000 MPD personnel po ang gagamitin natin dyan. Hindi pa po kasama dyan yung ating mga force multiplier and other local government unit na tutulong po sa atin para bantayan po itong mga himlayan dito sa lungsod ng Maynila. Dito po matatagpuan yung pinakamalaking himlayan, dito po yung Manila North Cemetery, kung saan po natala po natin noong nakaraang taon na may mga kababayan po tayong bumisita dyan na mga mahigit na 1.5 million. At inaasahan din po natin ang pagdagsa ng ating mga kababayan ngayon kung darating na undas. Sir, anong sementeryo po sa Maynila ang pinaka-tinututukan ninyo at ilan ang bilang ng inaasahan nating daragsa ngayong taon? Ma'am Cheryl, ito po nga Manila North Cemetery. Ito po yung malaking himlayan dito sa lungsod ng Maynila. Kung saan nga po, tulad po na nabanggit ko, nung nakaraang taon po, naitala po natin dyan yung mahigit 1.5 million na mga kababayan natin na bumisita po dito. At magkakaroon po tayo ng skeletal deployment pagdating po ng October 28 and 29. At pagdating naman po ng October 30 hanggang November 2 po, magkakaroon na po tayo ng full deployment natin. Major, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan na dadagsa sa mga sementeryo, anong araw po natin inaasahan magpipik po yung pagdalaw? Sa Biyernes po ba o sa dun po sa Sabado kasi medyo gitna eh. So ano pong araw po yung inaasahan yung dadagsa yung mga tao? Kalimitan po, Sir Joel, ng based po sa ating mga experience kasi matagal na rin po tayo dito sa lungsod ng Maynila. Dumadagsa po talaga yung mga kababayan natin dyan pagdating po ng October 30, 31 at November 1 po. At makikita po natin yan na sabi ko nga po, naitala po natin dyan yung mahigit 1.5 million. Dyan lang po yan sa Manila North Cemetery. Hindi pa po kasama dyan yung South Cemetery, yung La Loma at saka yung Chinese Cemetery po na binabantayan po natin. Sir, yung sinasabi niyo pong 1.5 million, ito po yung sa kabuuan na po nung 3 araw na binabanggit ninyo? Ma'am Cheryl, hindi po. Sa Manila North Cemetery lang po yun. Kung kabuuan po ng buong mga pinupuntahan po mga cemetery dito, nakapagtala po tayo ng mahigit 2 milyon. Pinabanggit ko po niyan from nag-start po nung pagbubukas po niyan. At sabi ko nga po, last Sunday po, na pansin din natin may mga kababayan na tayo na nauna pong pumunta dyan at natutuwa naman tayo dyan dahil nga po ang inaasahan nga na po natin dyan na para maiwasan na rin po natin yung pagsisikip nung sementeryo natin pagdating po nung peak days po natin. Okay, sir, nag-anunsyo na po ng road closure sa paligid ng mga sementeryo sa Maynila. Pakipaliwanag po sa ating mga kababayan ang mga itinakdang rerouting o traffic advisory. Kasi pagdating po ng kalsadang isasarado, makikita nyo po sa inyong TV screen kung ano po yung mga kalsadang isasarado at mga alternatibong kalsada po na gagamitin ng ating mga kababayan. Ganon din po yung kanilang mga pwedeng pagparadahan dito po sa lugar natin sa Maynila. Ito po yung magiging gabay ng ating mga kababayan. Maaga na po nating ipinost sa ating official social media account. Dito po nga Manila Police District at saka po yung MPD PIO po. Sir, ano naman po yung mga pinapatupad na security at crowd control measure para maiwasan po yung mga insidente ng petty crime gaya ng
yung dukutan, pati mga nakawan po? Meron po tayong mga sekreta na ginagamit dyan, yung mga pulis po natin ng mga naka-plain cloth, na ibiniblend din po natin. Katulong din po natin yung ating mga kawani ng mga simenteryo dyan para mag-monitor po. At kung mapapansin nyo po sa mga entrada po ng mga simenteryo, meron po tayong mga command post kung saan po nandyan po yung mga personnel natin para mag-assist dito sa ating mga kababayan. Hindi lamang po yung mga pulis natin dyan, may mga force multiplier po tayo. At ganun din po yung mga iba pa pong mga local agency na tutulong sa atin para po babantayan po yung ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. Sir, sa Manila Port area naman po, ano po ang role ng MPD dito ngayong undas? At kamusta na po sa kasalukuyan yung pong koordinasyon ninyo sa ibang ahensya, lalo na sa port areas, kung saan inaasahan nga po ang pagdagsa ng mga biyahero? Yes ma'am, nag-isa lang po yung ating pantalan dito kung saan po coordinated po tayo doon sa kanilang sa Port Authority. Hindi lang po yan, pati po yung mga terminal natin dito, ganun din po yung ginagawa natin. Katulad po na nabanggit ko sa inyo Ma'am Cheryl, yung ginawa po namin nung nakaraang taon kung saan ay tawid natin ng maayos at walang anumang kaganapang pumukaw sa aming kamalayan. Ganun din po yung kagagawin po namin ngayong taon para po mabantayan po natin yung seguridad ng ating mga kababayan dito po sa timbulan ng Laya at Diwang Dakila. Major, taon-taon na lang po tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan na mga pwede at di pwedeng gawin o dalhin sa mga sementeryo sa panahon po ng undas. So ano-ano nga po ba ulit yung mga pinagbabawal na dalhin sa loob ng sementeryo, pati yung mga bawal pong gawin na ipapatupad po ng MPD sa mga sementeryo? Tama kayo dyan, Sir Joel. Taon-taon po pinapaalala natin sa ating mga kababayan. Ano po ba yung mga pinagbabawal natin na dalhin sa sementeryo? Katulad po ng mga nakakalasing na mga inumin. Bawal po yung mga deadly weapon dyan. Malalakas po na speaker. Bawal din po mag-stay ng overnight dyan. Bawal din po yung mga vendor. At nakikiusap din po kami, kung maaari, wag na po kayo magdala ng mga alaga niyong hayop. Baka po ma-stress dyan sa loob ng sementeryo dahil napakarami po ng tao. At panawagan ko na rin, Sir Joel, Cheryl, na kung maaari po sana yung mga bata po, kung maaari lang po, kung wag nyo na pong dalahin dito. Ngayon, kung sakali naman po na talagang wala pong pagpipigan, dadalahin nyo po, meron po tayong talaan dyan po sa mga entrada kung saan ipatala nyo po yung mga anak nyo, lalagyan po yan ng mga tawag dito, mga tag po para lalalaman natin yung contact number po ng kanilang magulang o guardian para just in case po na mawaglit sa inyo, madali po nating maibalik ito sa kanilang mga pamilya. Sir, sakali naman po na merong mga magdala ng mga ipinagbabawal, ano po ang gagawin ninyo dito? Iko-confiscate po ba ang mga ito? Yes, Ma'am Cheryl, ganun po ang ginagawa natin. Matagal po nating, sabi nga natin, pinapaalala sa ating mga kababayan na wag po sila magdadala ng mga nabanggit natin. At kung sakaling magdadala po sila, kukumpiskahin po natin yan. Sir, meron na rin po bang nakahandang mga medical o first aid assistance teams at mga emergency response plan kung sakali po na magkaroon ng aberya o may biglaan pong pangyayari na may masaktan? Tama kayo, Ma'am Cheryl. May mga nakaantabay po tayo mga medical team dyan. Kasama po natin yung MDRRMO, meron din po tayong health service coming from the MPD. At yung mga hospital po natin dyan, meron kami may mga security plan po kami. Ano po ba yung malalapit na mga hospital na dito sa mga location, katulad po sa Manila North Cemetery, sa South, La Loma at saka Chinese. Lahat po yun nakalatag na po. At sabi nga natin, palagi po kami nag-wish for the best and we expect for the worst. At palagi po natin inaangat yung antas ng pagbabantay para po sa ating mga kababayan. Bilang panghuli po, Major, paalala na lamang po sa ating mga kababayan at sa public in general na daragsa po sa mga sementeryo para dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Go ahead, sir. Yes, Sir Joel, Ma'am Michelle, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na maibigay namin yung mga ganitong impormasyon sa ating mga kababayan. Katulad po ng mga paalala natin na nabanggit po kanina,
ay katulad pa rin po yung aming hinihiling sa inyo na yung mga Pulis Maynila po ay palagi lang po naandyan. Diyan po sa mga entrada, babantayan po kayo. Kung sakali po may mga kailangan kayong police assistance, huwag po kayong magatubiling lumapit sa amin. Makakaasa po kayo sa ngalan po ng aming District Director, ang aming punong taga-Timon, Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad. Makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at dekalidad na serbisyo para po sa mga Malilenyo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District.